Magandang gabi, Rosalie. Mas naging mainit ba ngayon ang talakayan dyan sa House of Representatives kaysa sa Senate noong nakaraang linggo? Oo, Jules, sa umpisa ng pagdinig talagang naging mainit yung talakayan. Dumalo nga dito sa budget hearing ng House Committee on Appropriations para sa 2025 proposed budget ng kanyang tanggapan, si Vice President Sara Duterte. Sa opening statement pa lang ng Vice Presidente, nagsalita na ito tungkol sa iba't ibang isyong ibinabato sa kanya. Kabilang na nga dyan yung 125 million pesos na halaga ng confidential funds ng tanggapan noong 2022. We have received audit actions regarding the confidential funds of the OVP. We have submitted our responses and we assure our full cooperation with the ongoing audit. I am, however, bewildered as to the issues being propagated and the fact that we were able to efficiently utilize funds given to the OVP in December 2022, considering that in the government, usually we disperse millions, if not billions of pesos in a single day. Sa simula pa lang ng budget hearing, binanggit na ng tagapangunan ng House Committee on Appropriations na binigyan na ito ng ulat ng Commission on Audit o COA tungkol sa kanilang findings sa paggamit ng Office of the Vice President sa confidential funds ng tanggapan nga nito noong 2022. Ang issue sa confidential funds naging sentro ng pagtatanong ng mga kongresista. Si House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang naghayag ng notice of disallowance ng COA sa paggamit ng 73 million pesos na halaga ng confidential funds ng OVP noong 2022. Bagay na paulit-ulit na tinanggihang sagutin ng Vice Presidente ang mga tanong kaugnay nito. Question din ng Vice President ang rules ng House Committee on Appropriations. The COA disallowed 73,287,000 out of 125 million confidential funds used by the OVP in 2022. So this is 58.63% of the 125 million. So can you confirm? Madam Chair, I do not understand bakit a person convicted of child abuse is still sitting in a seat. Point of order. Gumantit din sa puntong humiling ang Vice Presidenteng palitaan yung presiding chairperson ng House Committee on Appropriations na si Marikina 2nd District Representative Stella Kimbo. Ngayon, kailangan nating maipaliwanag at it is in the interest of the people. Yung 125 million na ito, Madam Chair, kaya kailangan ito na mabusisi at kailangan ito maipaliwanag ng OVP. Kaya hindi tayo pwedeng questionin ng mga rules, questionin ng mga topic, etc. Dahil related din naman talaga ito sa budget. I request that the chairperson of the Finance Committee preside over this hearing. Madam Vice President, with due respect, you are not allowed to do that, Madam Vice President. You are not allowed to introduce any motion. You are a research person this hearing, Madam President. I did not move, ma'am. I requested as your research person, I requested So that the your request chairperson is of the denied, committee. Madam Vice President. Just please answer the question. The issue on confidential funds falls squarely within our discussion of your 2025 budget. Narinig mo yung sinabi niya, ma'am? Narinig mo yung please proceed. nakikinig ka sa kanya kanina? Absolutely. Walang rules dito. Please proceed and answer the question. It's a very simple question. Diba? Please explain the specific spending on those items that she enumerated, amounting to a total of, Honorable Franz, do you want to repeat a that? total of 73.287 million. So, dahil may notice of disallowance, so ibig sabihin, Madam Chair, illegal ito at not in accordance with the joint circular by the COA, the BM, and other related agencies. So kung ito ay dinisallow, so ibig sabihin illegal yung paggamit nito. Madam Chair, nitong mga items na binanggit ko po, Madam Chair.
Madam Vice President. You cannot allow a member of the House to just claim that it is illegal. Sa pagdinig, ilang beses ding naghain ng point of order si dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo. Sa gitna ito ng mga pagtatunguhan ng iba ninyang mga kasamahang kongresista sa confidential funds ng pangalawang Pangulo. It was settled that the issue would be the 2025 budget. And in all our hearings, to what I recall, when we want to question something about performance, we question the 2024 budget, not the 2023 budget. What is being questioned now is the 2023 budget, which was discussed very extensively last year. And that is the reason why the House removed the confidential funds. So that issue has already been, to my mind, for purposes of the budget hearing, laid to rest. So that's my observation, Madam Chair. We note that, Madam former President, but of course we know that yung pong pondo ng 2023 ay of course pwede pa rin maging continuing appropriation hanggang 2024. So in the same way, 2022 pwede maging continuing pa rin 2023. Tinanong din ng ilang kongresista ang kinatawan ng Commission on Audit na si Assistant Commissioner Alexander Juliano tungkol sa detalye ng disallowance notice ng COA sa paggamit ng Office of the Vice President sa confidential funds noong 2022. Subalit tumanggi itong magbigay ng pahayag dahil anya wala itong kinalaman o wala itong nalalaman tungkol sa ulat o yung notice of disallowance. 17 mambabatas ang nakapila na magtatanong sa Vice Presidente kaugnay ng budget nito, pero lahat ng sagot ng Vice Presidente ay dinidefer niya ang mga tanong at binibigyan niya ng oportunidad pinauubaya na niya sa Kongreso yung pag-aproba sa 2025 proposed budget ng Office of the Vice President at tumatanggi na ang Vice Presidente na sagutin ang lahat ng tanong, may kinalaman man o walang kinalaman ito sa confidential funds ng Vice President noong 2020. June sa ngayon, ongoing pa rin ang budget hearing ng Office of the Vice President. At kanina ay nalaman din natin na walang ibang kasamang opisyal ng Office of the Vice President, si Vice President Duterte, at siya lang ang dumalo ng budget hearing ng kanyang ahensya. Ang nakikita natin kasama niya dito ay yung kanyang tagapagsalita na si Attorney COA. Balik sa iyo, Joe. Isang tanong lang, Rosalie, ano ba ang kinalaman o kahalagahan ng 2022 budget ngayon na may confidential funds na issue sa budget ngayong 2025? Kaya dapat masagot yon ni Vice President Sara para sa mga Makabayan Block. Hindi lang Makabayan Block yung nagtanong tungkol sa confidential funds. Yung napakita nating video kanina, June, first part pa lang yun, yung interpellation, yung pagtatanong ng mga kongresista. Actually, halos magkakasunod na nagtanong yung mga Makabayan Block Solons. Pero yung mga sumunod doon na mga kongresista, mga miyembro din ng majority group dito sa Kamara, nagtanong tungkol sa confidential funds. Ang ipinupunto nila, kung ang confidential funds ay bahagi ng pondo ng pamahalaan na galing sa buwis ng taong bayan, dapat may karapatan ang mga mamamayan na malaman kung paano ito ginamit. Pero nga ang sinasagot palagi ng Vice Presidente ay nakahanda itong tumugon doon sa hinihiling ng Commission on Audit at makipag-cooperate sa kanila. So ang gustong itunto ng Vice Presidente, kailangan siya magpaliwanag sa mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan katulad nitong Commission on Audit, at meron din naman kasi mga nakasampang o may mga nakahaing petisyon sa Korte Suprema hinggil dito sa paggamit o paglalaan o allocation ng confidential funds. Pero ang itinupunto nga ng mga kongresista, kung nga ito ay bahagi ng buwis ng taong bayan, meron din karapatan ng taong bayan paano ba ginamit ng Office of the Vice President ang confidential funds noong 2022. Pero dito nga sa pagdinig ng Kongreso ay tumatangging sumagot ng tanong ang Vice Presidente kaugnay nito, at ganoon din sa iba pang tanong patungkol naman sa budget proposal ng Vice President para sa taong 2025. Balik sa iyo, Julie. Alright, maraming salamat, Rosalie Cos, nagulat live mula sa House of Representatives.